Aming Ama at aming Diyos, naririto kami na mga magkakapatid at iyong mga anak na sa iyo ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong walang sawang pagkalinga sa amin na iyong mga anak. Sa patuloy na pagkakaloob mo sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, patuloy mo kaming pinoproteksyonan at ipinapagtanggol sa lahat ng mga masasamang balak ng kaaway. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming Ama, sapagkat ikaw ay matapat sa iyong mga anak. Ikaw ay hindi nagpapabaya at kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Salamat kami po, Ama, ay iyong ginagabayan sa araw-araw. At kami ay binibigyan mo ng iyong mga instructions. Kami ay binibigyan mo ng mga principles in life na kailangan naming ipamuhay upang maging maayos ang aming buhay. Salamat po, Ama, at hindi ka nagsasawa na kami ay kalingain, na kami po ay pagpalain. Salamat sa iyong habag, salamat sa iyong pangunawa, salamat po, Ama, sa iyong pagpapatawad sa amin. Salamat, O Diyos, salamat aming Ama, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. At sa umaga pong ito, minsan pa aming hinihiling ng magkakapatid na bigyan mo ng kaliwanagan ng iyong mga instruction sa amin. Buksan mo ang aming mga isipan at bigyan mo po kami ng pangunawa. Maintindihan namin ang mga principles in life, mga biblical principles na gusto mong ipahatid sa amin, gusto mong iparating sa amin. At bigyan mo po kami, Ama, ng kalakasan upang itong mga principles na ito ay maipamuhay namin, maisagawa namin. Dahil alam po namin na wala kang ibang nais sa iyong mga anak kundi mapabuti ang aming buhay, mapaganda ang aming kinabukasan. Wala ka pong ibang hinangad sa iyong mga anak kundi ang kabutihan lamang. Kaya't kami ay lagi mong binibigyan ng instructions, binibigyan ng gabay, at binibigyan ng mga principles to live by. Kaya sa umaga pong ito, sa pagtalakay namin ng Genesis 24, na may kinalaman po sa marriage at sa iba pang paksa, kami po ay iyong gabayan. At bigyan mo kami ng kaliwanagan. Ako po na iyong tagapaghatid, tagapagpaliwanag, ay bigyan mo ng kakayahan na ito ay aking magawa ng maayos. At ganun din po ang aking mga kapatiran, ang aking mga kapatid na bigyan mo po ng bukas na isip at pangunawa upang maintindihan po naming lahat ang nais mong ipagawa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong oras ng aming pag-aaral. Papuri, pasasalamat, pagdakila ay amin pong iniaalay at inihahandog sa iyo. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So let me share with you my screen. Genesis chapter 24. Mahaba-haba na rin po ang ating nalakbay sa pag-aaral natin ng Book of Genesis at nasa halos kalahati na tayo, no? Dahil there are 50 chapters in the Book of Genesis. We are now on Genesis chapter 24. So isa na lang, halfway na tayo. At sa tingin ko po, hindi natin matatapos ang buong chapter ngayong umaga dahil medyo may kahabaan ho ito. Ito ay binubuo ng I think 67 verses all in all. So, hihinto po tayo kung saan po tayo titigil sa oras na itinakda sa atin sa umagang ito at tuloy-tuloy lang ho yung ating pag-aaral. So, ito pong Genesis chapter 24 ay masasabi kong transition period na po ito. Nakita natin na nakita natin na si Abraham ay ang siyang naging focus ng mga nakaraang pag-aaral natin at nakita ho natin na from the time he was called by God from the land of Ur at siya ay sumunod sa tawag ng Diyos at from that time on naging matapat at naging
obedient si Abraham sa lahat ng sinasabi ng Diyos sa kanya. Bagamat nakita rin po natin na taong-tao si Abraham, hindi siya Superman. Siya po ay taong-tao na nagkakamali din at nagkakasala din na katulad natin. Pero nandoon po sa kanyang puso ang pagsunod sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos. Kung kaya't ang Diyos naman po ay naging matapat sa kanya. Siya ay pinagpala ng Diyos sa maraming bagay. Siya ay pinagtagumpay ng Diyos sa mga labanan. At ang pangako ng Diyos sa kanya na siya ay magiging father of many nations ay isinakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng anak na pangako na si Isaac. At simula dito ay bubuuin ng Diyos ang lahi ng Israel, ang bayang kanyang pinili. So naging masunurin at naging matapat si Abraham sa Diyos Amang nasa langit, kung kaya naman po ay pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng aspeto. Siya po ay pinasagana at nakita natin na sa standard nila ng mga panahon na yon at siguro po hanggang sa ngayon, si Abraham po ay mayaman. Marami siyang katulong, marami siyang mga alagang hayop, siya ay binigyan ng lupain ng Diyos, siya ay binigyan ng pabor ng Diyos sa kahit na sa mga hindi mananampalataya, ay ginamit ng Diyos ang mga tao, mga hari, at na siya ay pagpalain. At sa ngayon po ay sa kabanatang ito ay matanda na po si Abraham. At meron na po siyang anak na handa ng mag-asawa, at ito po ay si Isaac. So let us go to verse 1 ng Genesis chapter 24. Ang sabi po dyan sa verse 1, "By now Abraham was old, advanced in years, and Adonai had blessed Abraham in everything." Now, bigyan ko lang po ng emphasis yung salitang old. Sa atin po, ang ating pagkaunawa diyan, siya ay matanda. So ang nasa isip natin ay yung edad lang, matanda na siya, no? Ngunit in the Hebrew word, ito pong salitang old na ito, para sa kanila ang ibig sabihin po niyan ay ito pong si Abraham is a person in authority. Si Abraham po, no, hindi lang siya kumbaga matanda sa edad, kundi yung pong word na old dito, ang ibig sabihin siya po is a person who is respected. Siya po ay isang mature na tao sa kaisipan, spiritually speaking. So ito pong salitang old na ito ay naglalaman ito ng malalim na kahulugan para sa kanila. Na si Abraham po ay tumanda ng may pinagkatandaan, ika nga. Siya ay, ngunit na-attain po ito ni Abraham. Ang estadong ito ay narating ni Abraham sa kadahilanan siya po ay simula ng tinawag ng Diyos, ay sumunod at naglingkod sa Panginoon, naging matapat siya sa Diyos. At uulitin ko po, bagamat siya ay nagkamali, siya ay nagkasala, pero siya po ay pinatawad ng Diyos, na siya po ay pinagpala pa rin ng Diyos at hindi siya iniwanan, hindi siya kinalimutan. At sa kanya pong pagsunod, yun po yung sikreto ng pag-gain ng wisdom, yung pag-gain ng respect, no? Yung pag-gain ng authority. Ito po ay dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, dahil sa kanyang pagiging matapat sa Diyos. At ang sabi diyan, si Abraham po is advanced in years, meaning malayo-layo na ho talaga ang narating ni Abraham. Kaya siya po ay may angking talino na. Siya po ay may angking wisdom na galing sa Diyos dahil sa kanyang pagsunod. At dahil po dito, siya ay hinubog na rin ng kanyang mga karanasan. Kaya dahil po dito, alam ni Abraham kung ano ang kanyang ginagawa, lalo na sa patungkol po sa kanyang anak. At dito natin makikita na si Abraham ay sa kabila ng siya po ay may edad na, matanda na siya in age, pero matalas pa rin ang kanyang isipan.
No, ito po ang ginagawa ng Diyos kapag ka tayo ay sumusunod, kapag ka tayo ay matapat sa Diyos, pinatatalino tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng wisdom, matalas pa ang isipan natin at nakakapagpasya pa tayo ng tama. At sa pagkakataon pong ito, si Isaac na kanyang anak ay nasa around 40 years old na ho. Meron kumbaga sa atin, sasabihin natin ay medyo matanda na kasi 40 years old na. Pero siya po ay inaayos pa ni Abraham yung pag-aasawa ng kanyang anak, no? So ito po ang isang prinsipyo na nais nating makita dito. So sa mga magulang po, sa atin na mga magulang, napakahalaga po na yung future ng ating anak ay ating pong inihahanda talaga. Dahil tayo po yung mga nagkaedad na, tayo po yung nagkaroon na ng mga karanasan. Tayo po yung binigyan ng Diyos ng wisdom para gabayan natin ang ating mga anak. Kahit na po sila ay may edad na. Dito nga po si Isaac ay 40 years old na, pero concern pa rin si Abraham sa mapapangasawa ng kanyang anak. So, kaya po sinusubaybayan niya pa rin ito. Tinitiyak niya na ang magiging asawa ng kanyang anak ay talagang isang babaeng karapat-dapat para sa kanyang anak. Kaya hindi po masama, mga magulang, na tayo po ay makialam sa magiging asawa ng ating mga anak. Wala pong masama na tayo ay kumilatis na kung sino ang mapapangasawa ng ating mga anak. Kasi yan po ay responsibilidad pa nating mga magulang. Kaya para po sa mga ama't ina na meron po kayong mga anak na nagdadalaga na or dalaga na or nasa wastong gulang na para mag-asawa, kahit na humihanap buhay na sila, kahit na sila ay mga professional na at tapos na sa kanilang mga pag-aaral, at sila'y kumikita na ng sarili nila, ay naroroon pa rin po dapat ang paggabay ng mga magulang kung sino ang kanilang mapapangasawa, kung sino ang kanilang, sa mga lalaki, kung sino yung kanilang nililigawan. Kailangan alamin ho natin yon. Kung sino yung nanliligaw sa kanila para doon sa mga babae, ay kailangan po ay alamin natin ito. Makialam po tayo bilang mga magulang. No, responsibilidad po natin yon. Hindi po tayo nang hihimasok sa kanilang mga personal na buhay, kundi tayo po ay concerned sa kanilang personal na buhay. Dahil sila ay ating mga anak at sila po ay future po nila ang ating tinitingnan. So ganito po si Abraham. Dahil sa siya ay isang taong pinagkalooban ng Diyos ng katalinuhan, ng kakayahan, sa kabila ng kanyang, siya po ay may edad na, no? Inaasikaso niya pa rin ang pag-aasawa ng kanyang anak. Kung kaya dito nga po ay inutusan niya yung kanyang servant na si Eleazar, no? Ng Damascus. Ito po yung servant niya na pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Ito ang pinagkakatiwalaan niya ng maraming bagay sa kanyang buhay. Hanggang sa pagpili ng mapapangasawa ng kanyang anak. Ang sabi po sa verse 2, Abraham said to the servant who had served him the longest, no? Who had served him the longest. So nandoon na po yung trust, nandoon na po yung confidence ni Abraham sa servant niyang ito. By the way, the word servant po dito ay hindi lamang siya basta katulong. Yung pong Hebrew word na ginamit dito sa servant na ito ay nangangahulugan din po na siya ay isang matalinong servant, na siya po ay isang servant na mapagkakatiwalaan. Kasi yung salita pong old doon sa verse 1 ay Shechem, ang salita naman pong servant dito sa verse 2 ay Shechem. So halos may pagkakahawig sila. At ang ibig sabihin po niyan ng servant dito ay isang mature na servant ito. Kaya pinagkatiwalaan ni Abraham ito. So ganun din po mga kapatid, here is another principle that we can learn, no, na kung meron man po tayong pagkakatiwalaang mga tao, siguraduhin ho natin na talagang sila ay mapagkakatiwalaan, na sila ay sinuri natin talaga, na sila ay kumbaga subok na natin,
napatunayan na natin na talagang sila'y mapagkakatiwalaan. So napakaselan po nung ipagkakatiwala ni Abraham dito kay Eleazar dahil ito ay future ng kanyang anak. Bagamat yung anak niya po si Isaac ay 40 years old na, pero nandoon pa rin po ang gabay, nandoon pa rin po ang patnubay ni Abraham bilang ama. No? Now, sa kapanahunan pong yon, ang ama po talaga, ang tatay talaga ang nag-iintindi, no, ng kumbaga po nung pag-aasawa ng kanyang anak. So, sa tingin ko po, bagamat ito ay kultura nila noon, pero ito po ay magandang kultura. Dahil sa atin naman pong mga ama, ipinagkatiwala ang leadership sa bahay. Kaya mga tatay, please listen to me, no? Pakialaman niyo po ang pag-aasawa ng inyong anak. Pakialaman niyo kung sino nililigawan, kung sino ang nanliligaw, no? Kilatisin niyo po mga ama, kayo po ang mayroong pangunahing responsibilidad na gawin 'yan. At ipaliwanag sa inyong mga anak, no? Yung asawa pong babae, siya ay katulong, siya ay katuwang ng tatay para sa pag-intindi sa kung sino ang mapapangasawa ng anak. Pero mga tatay, tayo ang mayroong pangunahing katungkulan para gawin yon. Ang ating pong asawang babae ay taga-suporta, ating katuwang, no? Wag po nating ipasa yung responsibilidad natin sa kanila. Ito po ay responsibilidad nating mga tatay. At tayo po ang dapat na nangunguna doon, no? At ang mga nanay naman po ay nandoon para suportahan yung tatay, para siya ay maging katuwang. Now, ang sabi po diyan, no, dito sa pinagkatiwalaan ni Abraham na si Eleazar, sabi niya, "Put your hand under my thigh." No? Bakit niya po pinalalagay yung kanyang kamay dun sa ilalim ng thigh ni Abraham? Sabi po sa verse 3, "Because I want you to swear by Adonai, or the Lord God of heaven and God of the earth, that you will not choose a wife for my son from among the women of the Canaanite." O ito po yung mga Canaanites, "among whom I am living." So dito po ay pinanunumpa ni Abraham yung kanyang servant na si Eleazar na hindi niya ipipili ng mapapangasawa yung kanyang anak na manggagaling sa lahi ng mga Canaanites. Alright? Now, paliwanag ko po muna kung ano ibig sabihin ng "put your hand under my thigh." Sa ating pong kapanahunan ngayon, kahit na po nung panahon pa nila Abraham, meron pong gesture, no, na ginagawa ang mga tao nung kapag nanunumpa. Sa atin po ngayon, tayo ay pinatataas ang ating kamay. Di ba? Kapag tayo ay nasa hukuman at tayo ay pinanunumpa at para bilang gesture na seryoso tayo sa ating panunumpa, ipinatataas ang ating kamay. Sasabihin sa atin, itaas mo ang iyong kanang kamay bilang iyong tanda ng panunumpa, no? So kapag ka po nagkakasal, ganoon din ang ginagawa ng judge or ng mayor, itaas ang inyong mga kanang kamay at banggitin ang mga panunumpang ito. So ito pong "put your hand under my thigh", yun din po yung kahulugan nun. Itaas ang iyong kamay, no? Ito naman ipinilalagay dun sa thigh. Kaya lang ho, meron nung konting twist dito. Kasi ito pong "put your hand under my thigh", yan po ay isang Hebrew idiomatic expression. Okay? Ulitin ko po. Yung pong "put your hand under my thigh", yan po ay isang Hebrew idiomatic expression na ang ibig sabihin po niyan, no, medyo magugulat kayo ng konti rito, pero yun po ang ibig sabihin kasi sa Hebrew nun eh. Kasi ito po ay isang idiomatic expression lang. Hindi po talaga siya yung kamay ay ilalagay sa ilalim ng thigh, no? Ano po ba ang thigh sa Tagalog? Yung ating hita, no? Ipinalalagay yung kamay sa ilalim ng hita ni Abraham. Pero po kasi dahil ito ay isang Hebrew idiomatic expression, ito po ay may kinalaman po sa genital ng lalaki, no? Meron pong kinalaman ito sa genital ng lalaki. Now, hindi ko po alam kung paano nila ginagawa 'yon. But yun po ay merong kinalaman doon po sa genital ng lalaki. Bakit po?
Ano ang relasyon nun? Kasi kung natatandaan niyo po, ang Diyos ay nakipag-covenant po kay Abraham at ang isa po sa pinagawa sa kanila ay ang pagtutuli. At ang pagtutuli po, mga kapatid, ay isang expression ng isang kapahayagan po ito na ang Diyos ay nakipag-covenant sa mga tao, nakipag-covenant kay Abraham. At ang tanda ng ng covenant na ito between God and Abraham ay ang circumcision, ang pagtutuli po. Kaya yung pong expression ng put your hand under my thigh has something to do with the male genital. At dahil ang ibig sabihin po niyan, sila ay nanunumpa hindi lamang sa isa't isa, kundi sila po ay nanunumpa sa harapan ng Diyos. No? Kaya ang garantor, kumbaga, nung kanila pong yung kasunduan ay ang Diyos. Okay? Kaya po seryosong bagay ito. Kaya ganun po mga kapatid na ang pag-aasawa ay isang napakaseryosong bagay. Hindi po ito minamadali, hindi po ito binabaliwala, hindi ito ginagawa ng pabigla-bigla. Ito po ay talagang ginagawa ng seryoso po ito. Dahil ang garantor doon po sa sumpaan ng dalawa ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya po ang sabi po doon sa verse 3, because I want you to swear. Tingnan niyo po, no? I want you to swear. Gusto kong manumpa ka by Adonai or Lord God, God of heaven and God of the earth. No? Gusto kong manumpa ka, sabi niya doon kay Eleazar, yung kanyang servant. So, kaya nakikita ho natin dito mga kapatid na ang marriage is a serious thing. Ito po ay seryosong bagay sa harapan ng Diyos, kaya hindi ito pwedeng pagsawalang bahala, hindi ito pwedeng itrato ng lightly. Ito po ay isang seryosong bagay at ito po ay nagsisimula doon po sa ama ng lalaki, doon sa ama ng babae, doon sa mga magulang, doon po nagsisimula, no? Ang pagtrato nito ng very seriously, mga kapatid. Kaya wag po tayong magtaka kung bakit napakaraming mga marriage ngayon ang broken. Bakit napakaraming broken family? Kasi po maraming mga magulang ang hindi siniseryoso or hindi ginagabayan, hindi tinutulungan ang mga anak nila sa kanilang pag-aasawa. At ang mga anak po ay hindi naiintindihan ang seriousness ng marriage. Kaya nauuwi po sa nagkakaroon ng premarital sex, nabubuntis bago pa ikasal, nagkakaroon po ng paghihiwalayan, 2 taon pa lang nagsasama. So, dahil hindi po talaga seriously tinitingnan ng mga magulang at ng mga anak ang marriage. Pero tingnan ho natin, sa harapan ng Diyos, ito ay isang napakaseryosong bagay. At lagi ko nga pong sinasabi kapag ako ay nagkakasal, kapag ako ay nagka-counseling, na ang unang nag-perform ng kasal ay walang iba kundi ang Diyos, ng kanyang ikinasal si Eva at si Adan. So ganun ho kaseryoso ito. At yung responsibilidad na yon na para pangalagaan ang ang mga anak at subaybayan sila sa kanilang hanggang sa kanilang pag-aasawa, ay ipinagkatiwala ng Diyos ang responsibilidad sa mga magulang. Kung kaya't narito po si Abraham, siya ay very much concerned para sa pag-aasawa ng kanyang anak na si Isaac. Kung tutuusin ho, pwede niya nang pabayaan si Isaac. 40 years old ka na, you can go on your own and you can decide on your own. But here is Abraham, no? Na talagang kahit na sa ganung edad ng kanyang anak, ay nandoon pa rin po yung kanyang concern doon sa kanyang anak. Now, bakit ho kaya yung servant na si Eleazar ang inutusan ni Abraham? Well, sabi nga ho dito, si Abraham po ay matanda na at advanced na in years. So maaring physically po hindi na kaya ni Abraham gawin ito. Kaya ito ay kanyang iniutos na sa iba. Pero iniutos niya ito sa isang taong talagang mapagkakatiwalaan niya. Nakasama niya ng matagal, naglingkod ng matagal sa kanya ang taong ito at proven, no? Proven and tested ang taong ito si Eleazar na kanyang inutusan para sa magiging future wife ng kanyang anak. Alam niyo po ba mga kapatid na ito na ho ang huling mababasa natin tungkol kay Abraham. No? Siya po ay matanda na. Of course,
makikita natin later on in the next chapter na nag-asawa po tong si Abraham, pero later na ho yun. But he was already old and he was advanced in years. Kaya sa tingin ko po ito ang dahilan, isa sa mga dahilan marahil kung bakit iniutos niya na lang ito sa isang taong kanyang mapagkakatiwalaan. Now, ano po yung inutos? Unang-unang inutos ni Abraham sa kanyang servant na si Eleazar. Ang sabi po, "You will not choose a wife for my son from among the women of the Canaanites. Wag na wag kang pipili ng mapapangasawa ng anak ko na manggagaling na mapapangasawang babae ng anak ko na manggagaling sa mga Canaanites." Bakit po? Sapagkat yung Canaanites ay hindi po nila kapananampalataya. Sapagkat yung mga Canaanites po ay mga pagan, no? Mga idolatrous ang mga Canaanites. They worship the idols. So, mga magulang, mga anak, pakinggan niyo po akong maigi, no? Ito po ay hindi lamang basta kasaysayan, ito po ay isang prinsipyong itinuturo ng Diyos sa atin. Mahigpit pong ipinagbabawal ng Diyos na mag-asawa ang isang babae o isang lalaki nang hindi niya kapananampalataya, hindi born again na katulad niya. So hindi po talaga pinahihintulutan yon. Now, siguro po sasabihin natin, bakit yung iba nakapangasawa naman ng hindi mananampalataya pero naging maayos naman ang takbo ng buhay nila at later on na born again din naman yung asawa niya at naging maayos naman yung kanilang pamilya. Now, please listen to me. Whether ganun po ang nangyari or whether napabuti or napasama, ang pinag-uusapan po natin dito ay nag-disobey ka pa rin sa ating Panginoon. Kaya yung mga magulang po, no? Yung mga magulang, dahil sa dumadating po yung panahon, dahil nabuntis na yung kanilang anak, kahit na hindi mananampalataya yung nakabuntis, pipilitin po nilang ipakasal dahil mababantad na sa kahihiyan yung kanilang anak, no? So, pero mahigpit pong ipinagbabawal ng Biblia, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa ng hindi mo kapananampalataya. So if you are a born-again believer, ang kailangan mo lang mapangasawa is a born-again believer din. Kaya po ang Biblia hindi na ho naglatag ng iba pang qualification sa mapapangasawa dahil ikaw na ang magpapasya nun. Ang ibinigay lang hong qualification ng Bible para sa iyong mapapangasawa ay yung pong kapananampalataya mo, yung born again. Now, bagamat makikita po natin later on sa pag-aaral natin, ano yung mga magandang katangian ng isang babae na iyong hahanapin para maging mabuting asawa. Makikita ho natin yan sa katauhan ni Rebecca. No? Kaya para sa mga lalaki or para din sa mga babae, no, subaybayan niyo po ito at tingnan ninyo kung ano ang naging katangian ni Rebecca. At ito ang inyong hanapin na katangian ng isang babae or ng isang lalaki for that matter. But again, ang unang-una pong katangian which is a must, no? Ito ay this is non-negotiable, no? It is a must na ang iyong mapapangasawa dapat ay ang born again believer. Kaya mga magulang, ang una niyo pong alamin na nililigawan ng inyong mga anak ay born again ba yan? O yung nangliligaw sa inyong anak, born again ba yan? No? And then, wag niyo pong pilitin na i-born again yung tao dahil gusto niyo lang yung nangliligaw o gusto niyo yung nililigawan. Wag niyo piliting i-born again sila. But from the beginning, nakita natin ho dito, si Abraham, ang sabi niya doon sa kanyang servant, "You will not choose a wife for my son from among the women of the Canaanites, among whom I am living." Kasi nandoon sila sa Canaan, land of Canaan. At sabi ni Abraham, huwag kang pipili ng babaeng taga rito. No? Huwag itong babae dito ang pipiliin mo. So sa madalit salita po, una, walang pakialam si Abraham kung maganda or pangit, kung sexy or hindi. Ang concern ni Abraham po ay ang dapat hindi siya kumbaga po hindi siya galing sa lahi ng mga idolatrous, ng mga hindi mananampalataya. Dapat kapananampalataya po nila, no?
Because alam ni Abraham there is a spiritual union na nangyayari po sa mga mag-asawa. So mahigpit yung kanyang bilin kay Eleazar at isumumpa ka, no? Sabi niya, sumumpa ka sa harapan ng Diyos, no? Sa Diyos ng kalangitan, sa Diyos ng kalupaan, sumumpa ka. Okay? At siya ang ating witness, siya ang guarantor natin sa ano na ito, sa kasunduang ito. Huwag kang pipili na mapapangasawa ng aking anak doon sa mga taga-Canaanites or mga taga-Canaan. Okay? So, moving on mga kapatid sa verse 4, but that you will go to my homeland. Taga saan ho ba si Abraham? Siya po ay taga Mesopotamia. Ito po ay kung nasaan sila ngayon dito sa tagpong ito, sila ay nandoon sa Canaan at ang Mesopotamia po ay nasa bandang norte. No? Ang sabi ni Abraham doon sa servant niya, pumunta ka doon sa aking lupang sinilangan. No? Doon sa Mesopotamia. Pumunta ka saan? Doon sa aking mga kamag-anak. No? You will go to my homeland, to my kinsmen. At doon ka pipili, no? To choose a wife for my son Yitzhak or Isaac. Doon ka pipili. Now, bakit to doon sa kanyang mga kamag-anak? Bakit doon sa kanyang lahi? Dahil alam ni Abraham na yung kanyang lahi po ay parehas ng kanilang pananampalataya. Parehas sila. Okay? Kaya doon niya pinapupunta. Medyo malayo-layong lakbayin po yan. Yung kanyang pupuntahan mula Canaan papuntang Mesopotamia ay malayo-layong lakbayin yan. Pero doon niya pinakukuha ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac at sinisiguro niya na ang mapapangasawa ng kanyang anak ay kapananampalataya nila, kalahi nila, no? At hindi mga pagano, hindi po mga nagpa-practice ng idolatry, kundi nananampalataya sa kanyang Diyos na pinananampalatayanan. So they are of the same faith, yung po. No? They are of the same faith. So, kaya kita nyo po, no? Another principle that we can see, hindi po nagmamadali si Abraham. 40 years old na yung anak niya. Madalas tayong mga magulang, ano ka ba? 40 ka na, 30 ka na, mag-asawa ka na. No? Parang gusto nating sabihin sa ating mga anak kung sino yung unang babaeng makasalubong mo, pakasalan mo na. So, parang inaapura natin dahil may edad na. Gusto na nating magkaapo. But here, very, very careful po si Abraham. Bakit po? Bakit very careful si Abraham dito? Bukod po dun sa seriousness ng marriage. No? Dahil alam ni Abraham na ito pong si Isaac ang magtutuloy nung lahi, no? Siya ang magtutuloy ng lahi na kung saan lalabas ang Messiah. Alam ni Abraham na pinili, no? Na piniling anak, kumbaga anak sa pangako si Isaac at siya ang magtutuloy ng lahi. Kaya't maingat na maingat po siya dito. Ganun din po mga kapatid sa atin, no? Tayo po tatanda, mamamatay tayo. Yung ating pong mga anak na nag-asawa, itutuloy po ba nila yung pananampalataya natin? Magtutuloy ho ba sila sa ganoon? Na yung kanilang pananampalataya, yung pagsamba sa Diyos, yung paglilingkod sa Diyos, ito po ba'y itutuloy ng mga anak natin? At napakalaking factor po na kung sino yung mapapangasawa ng ating mga anak. Kaya kung halimbawa po ang napangasawa ng ating anak ay hindi seryoso sa kanyang pananampalataya, hindi seryoso sa paglilingkod sa Diyos, hindi po seryoso sa kanyang faith, malamang na malamang may i-impluwensyahan yung anak natin, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng trouble, at malamang ho, pati yung pagdidisiplina sa mga anak nila, yung mga apo natin, ay hindi na ho nila ituloy yung pananampalataya. Baka maputol na ho sa ating mga apo. Wala nang maglingkod sa Diyos. Wala nang lumabas na lingkod ng Diyos sa kanila. At napakalaking factor po ng mga asawa sa pagdidesisyon na yon. Kaya napakahalaga po nun na mayroong magtutuloy ng ating generation. No, na mayroon po magtutuloy ng ating pananampalataya, may mga magtutuloy ng paglilingkod sa Diyos at magtutuloy ang ating pong iglesia. Na kung halimbawa po sa ating simbahan, ang mga napangasawa ng mga anak natin ay hindi mga mananampalataya at may ibang paniniwala at hindi seryoso sa kanilang faith,
Now, baka dumating ho ang panahon na yung ating itinayong simbahan na ito, sa tulong ng Diyos, of course, ang Diyos ang nagtayo niyan, sa ating pinagkatiwala, ay baka dumating ho ang panahon, bagamat maaring wala na ho tayo dito, pero baka dumating ang panahon na magsara na ho yung simbahan. And I have witnessed that myself. Nung ako po ay napunta sa Australia, nakita ko po doon 4 na simbahan sa main highway na malalaki, na sarado na ho sila. No? Na sila ay naging flower shop na, yung isa ay kinonvert na into restaurant, yung isa po ay kinonvert into an antique shop. So, ganun na ho ang nangyari. Kaya sabi ng pastor sa akin na nagpapasyal sa akin doon, sabi niya, yan ay mga dating simbahan ng mga panahon, ng unang panahon. Malalaking simbahan yan at maraming nagsisimba. Pero ngayon, wala nang nagsisimba. Bakit? Ano ang nangyari? Maaari po mga kapatid dahil ang mga anak ay hindi nagtuloy, hindi na ho pinagpatuloy, at maaari din po na ang dahilan nun sapagkat na iba na ang interest nila, na iba na maaring ang napangasawa nila ay hindi nila kapananampalataya, at ang mga naging anak, ang mga naging supling, no, ay wala na rin pong hindi na rin ganun ang pananampalataya, kaya't natigil ang gawain. Ayaw ho nating mangyari yan, mga kapatid. Nais natin na kahit wala na tayo dito sa mundong ito, ay ipagpapatuloy ng ating mga anak at ipagpapatuloy ng ating mga apo. Pero mangyayari lamang po yun kung tayong mga magulang ay ihahanda natin ang ating mga anak para doon. Ihahanda natin sila para maihanda nila ang kanilang mga anak na ating mga apo. At ito ay magkakaroon na ng saling lahi at magpapatuloy ang gawain ng Diyos. So, kaya sabi ni Abraham, go to my homeland, to my kinsmen, and choose a wife for my son Isaac. Pakinggan ho natin ang sagot ni Eleazar. Sabi niya, the servant replied, suppose the woman isn't willing to follow me to this land. Must I then bring your son back to the land from which you came? So, sabi ni Eleazar, halimbawa yung babae, hindi siya willing na pumunta dito sa Canaan. Dadaling ko ba si Isaac papunta doon sa Mesopotamia? No? Dadaling ko ba siya kung nasaan yung babae? Sumagot po si Abraham at ang sabi niya, see to it that you don't bring my son back there. Kita niyo po, no? Ayaw ipadala ni Abraham si Isaac doon sa Mesopotamia. Bakit po? 40 years old na ho. 40 years old na si Isaac, mga kapatid. No? Bakit niya ayaw ipadala doon? Sapagkat alam ni Abraham kung ano ang lugar ng Mesopotamia. Kung ano ang impluensyang meron doon. At ayaw niyang doon ipakasal at ayaw niyang doon tumira si Isaac na kanyang anak. Dahil alam niya na malamang na kapahamakan lang ang pupuntahan ng kanyang anak na yon. 40 years old, mga kapatid. And yet, here is Abraham in his old age, in his advance in years. Ibig sabihin, matalino po kasi si Abraham eh. May wisdom po si Abraham eh, na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya eh. Kaya ito po ay hindi ito pakikialam lang sa kanyang anak, kundi he was applying the wisdom that God gave him for the future of his son and the family of his son Isaac, no? So don't bring him there kahit kung hindi sumama sa iyo yung babae. Now, dito makikita rin natin yung uri ng sagot ni Eleazar, no? Sabi niya, suppose the woman isn't willing to follow me to this land. Now, mamaya po or sa susunod na pag-aaral natin, makikita po natin yung magiging progress ng servant. Kasi meron pong pag-aalinlangan dito si Eleazar. So kaya si Abraham, wala siyang worry, hindi siya nag-aalala. Dahil alam niya na ginagawa niya, sinusunod niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang nagwo-worry pa dito ay yung servant, si Eleazar. No? Sabi niya, suppose the woman isn't willing to follow me to this land. No? Nag-aalinlangan siya kung hindi sumama. So, makikita natin na itong si Eleazar, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, siya po ay sumunod pa rin doon sa ipinapagawa sa kanya ni Abraham, at makikita po natin kung ano ang naging resulta ng pagsunod ng servant
sa doon kay Abraham, no? Makikita natin na even yung servant po, dahil siya ay sumusunod, nagkaroon siya ng paglago, nagkaroon siya ng ano po no, ng pagmamature sa kanyang kaisipan. Now, kaya yung principle po ng obedience talagang napakahalaga po noon no. So, ito pong si Eleazar, bagamat siya ay mapagkakatiwalaan, bagamat siya po ay matagal ng lingkod ni Abraham, pero hindi po sila magka-level ng pananampalataya. Sabi nga po ng mga Hebrew rabbi, ito daw pong si Eleazar, dahil dito sa pangangusap niyang ito, ay tinataya nila na si Eleazar po ay hindi pa mananampalataya. But later on no, in the book in chapter 24, makikita natin na si Eleazar po ay na-convert, no? At siya ay na-convert dahil siya po ay sumunod sa kung ano ang ipinagagawa ni Abraham sa kanya. At sa kanyang pagsunod ay nagpahayag nagpakita ang Diyos ng isang himala sa kanyang harapan. At dahil po dito, si Eleazar po ay mula sa hindi pagiging mananampalataya ay naging mananampalataya po siya. Makikita po natin yan towards the end, no? So, kaya ang unang utos ni Abraham kay Eleazar ay wag siyang kukuha ng babaeng mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac doon sa land of Canaan, isang Canaanite woman. Pangalawa po, sabi niya, wag mong dadalhin yung anak ko doon sa Mesopotamia. Okay? Doon sa aking lupang sinilangan. Okay? Now, moving on to verse 7. Adonai, the God of heaven, or the Lord God of heaven, who took me away from my father's house and away from my land I was born in, who spoke to me and swore to me, I will give this land to your descendants. I will give this land to your descendants. He will send his angel ahead of you and you are to bring a wife for my son from there. Now, listen mga kapatid. Kaya isa din po sa mga dahilan kung bakit ayaw ipadala ni Abraham si Isaac doon sa Mesopotamia, sa kanyang lupang sinilangan, sapagkat ang Diyos ay nangako kay Abraham na yung kanyang lupaing kinatitirikan na yon ay ibibigay ng Diyos sa kanyang mga saling lahi. Kaya ang ibig sabihin po, alam ni Abraham, nagtuto pa rin ito ng Diyos. Kaya si Isaac na kanyang anak ay hindi sa Mesopotamia dapat nandun. Ang kanyang anak ay dapat nandoon sa land of Canaan dahil yung land of Canaan is the promised land na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kaya dahil yun po ay pangako ng Diyos, kaya gusto ni Abraham na yung kanyang anak ay doon sa may pinangakong lupa ng Diyos tumira. Doon po sa land of Canaan. Pero hindi pwedeng mag-asawa si Isaac ng taga doon dahil yung mga Canaanites po ay mga pagano, sila po ay mga hindi mananampalataya, hindi nila katulad ang faith. Okay? And then, dahil meron pong pag-aalinlangan si Eleazar, no? Binigyan siya ng katiyakan ni Abraham. So makikita ho natin dito sa conversation nila na si Eleazar ay meron pong pag-aalinlangan, may pagdududa, no? Pero si Abraham po ay firm na firm siya, tiyak na tiyak siya. Kaya si Abraham hindi nagwo-worry, ang nagwo-worry po dito ay si Eleazar. Kaya sabi niya kay Eleazar, he will send his angel ahead of you. Meron kang advance party. So, hindi ka kailangan mag-alala dahil may ipapadalang anghel, no? Ang Diyos. Sabi niya, the God of heaven, no? Yung si Adonai or si Lord God, si Yahweh, ay may ipapadalang anghel. Mauuna siya sa iyo, advance party yon. And then sabi niya, you are to bring a wife for my son from there. Kita niyo po, ang very firm, very, sigurado si Abraham, no? Sa kanyang sinasabi, dahil alam niya na siya po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Okay? Now, in verse 8, it says, but if the woman is unwilling to follow you, then you are released from your obligation under my oath. Just don't bring my son back there.
So mahigpit po talaga ang bilin ni Abraham na wag dalhin yung anak niya doon na si Isaac. No? Kailangan manatili lang siya doon sa lupang ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa salinlahi ni Abraham. Now, sabi niya rito, para bigyan ng kapayapaan sa puso itong si Eleazar, kung hindi willing na sumunod sa iyo yung babae, then wala ka na sa ilalim ng obligasyon na sinumpaan mo sa akin. Okay? So, ito ho, verse 9. The servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, and swore to him concerning the matter. So, after this exchange of words, ay nakumbinsi na ito ng todo-todo si Eleazar. Kaya niya po inilagay yung kanyang kamay under the thigh of Abraham. Again, ulitin ko po, this is an idiomatic expression which has something to do with the genitals, with the male genitals. No? At ang pinanggagalingan po yan is nandun sa Book of Numbers na kung saan ang circumcision of the flesh is a sign of covenant. Okay? Yun po yun. Alright. Now, verse 10. Now, the servant took 10 of his master's camels and all kinds of gifts from his master, got up and went to Aram Naharaim to Nahor city. Ilan po yung daladalang camel? 10. The servant took 10 of his master's camels and all kinds of gifts from his master. So 10 camels, no? Ito po yung ipangririgalo nila. So sa madalit salita po, hindi lang 10 ang camels. Kasi yung sasakyan pa nila sasakyan ni Eleazar. At makikita rin natin dito na si Eleazar may kasama pa hong iba. Kung ilan hindi natin alam, pero for sure hindi ho nag-iisa dito si Eleazar. Kaya kung bibilangin po natin yung camel na merong pangkarga ng mga gifts na dala-dala nila, then at saka yung camel na ipangreregalo nila, mga hindi bababa sa 12 ang camels. Now, bakit ko binibigyan ng pansin yan? Kasi mamaya titingnan ho natin or sa susunod titingnan natin kung ano ang significance no. Dahil makikita ho natin yung katangian ni Rebecca, no? Diyan sa mga camels na yan. Kaya ako po binibigyan ng pansin yung bilang ng camels na dala-dala nila. So sabi niyan, then the servant took 10 of his master's camels and all kinds of gifts from his master. Kung ano man yun, hindi ho natin alam. Pero for sure, ito po ay mga hindi basta-bastang mga regalo. Mayaman ho itong si Abraham no? Got up and went to Aram Naharaim to Nahor city. Verse 11, toward evening, when the women go out to draw water, he had the camels kneel down outside the city by the well. Toward evening, when the women go out to draw water. Now, nung unang panahon po sa kanilang lugar, ang mga kababaihan ho ang nag-iigib ng tubig. At sila po ay sumasalok ng tubig doon sa spring or sa bukal. At ginagawa po nila ito pagka medyo hapon na, yung paggabi na. Bakit to? Kasi mainit sa umaga at mainit din ho sa tanghali. Kaya ito yung palubog na yung araw, doon sila pumupunta dahil malamig na no, ang panahon at sila ay may daladalang mga banga at sila ay umiigib ng tubig. Kaya alam na alam ni Eleazar kung anong oras siya dapat pumunta doon sa igiban ng tubig. No, alam na alam niya po. Kaya nung nagtagpo sila ni Rebecca dito, hindi po yun coincidence, mga kapatid. Yun po ay talagang pinlano ni Eleazar na siya ay pumunta ng dapit hapon doon po sa igiban ng tubig dahil alam niya na ang mga babae ang umiigib ng tubig at alam niya na sa oras na yon umiigib ng tubig yung mga kababaihan. Kaya doon niya po dinala dahil at alam niya yun ang puntahan ng mga babae. No, yun ang mga puntahan ng mga babae. Wala pa naman shopping mall noon, wala pa namang mga pupuntahan silang mga pasyalan kundi sila po ay may obligasyong mag-igib ng tubig. Kaya alam niya na meron siyang dahil inuutusan siya ni Abraham na ikuha ng mapapangasawa si Isaac. At siyempre po
alam niya kung saan siya pupunta, kung saan nagpupunta ang mga kababaihan. Kaya doon, at alam niya kung anong oras pumupunta yung mga babae doon sa igiban ng tubig. Okay? So, he had the camels kneel down outside the city by the well. So, ibig sabihin, no, ando doon na, malayong-malayo ang pinaglakbayan nitong si Eleazar at sila ay magpapahinga na doon. At yun ang pinili nilang lugar na pagpapahingahan. Dahil doon nga po pupunta yung mga kababaihan at sa ganung oras pupunta yung mga kababaihan. And then in verse 12 po, nakita ho natin dito si Eleazar na sa kabila po ng siya sa unang mga nabasa nating talata ay sinasabi ng mga Hebrew rabbi na siya hindi mananampalataya. Pero pagdating ho sa verse 12, nadinig natin si Eleazar na nanalangin. So sa kanyang pagsunod kay Abraham, ay nakita po natin na siya ay natutong manalangin dahil kumbaga po parang napakahirap nung pinapagawa sa kanya ni Abraham. No? Pipili siya ng babaeng mapapangasawa ni Isaac. So hindi po madali yon na pumili ng mapapangasawa dahil alam nila seryosong bagay ito. Kaya hindi siya pipili ng basta-bastang babae lang. So kaya sabi niya, Adonai or Lord God, God of my master Abraham. Pakinggan niyo po, no? Sabi niya, God of my master Abraham. Hindi niya po sinabi ditong Lord God, my God and my master. Hindi po, sabi niya, God of my master Abraham, please let me succeed today. Nakikiusap siya na pagtagumpayin siya. So nakita niyo po yung seriousness, mga kapatid, ng pagpili ng mapapangasawa ng isang anak. Ito po ay ipinapanalangin ng husto. Ito po ay ipinagdadasal ng husto. Kaya mga nanay, tatay, ipagdasal niyo po ang inyong mga anak kung sino mapapangasawa nila. Ipagdasal niyo po kayong mga binata't dalaga. Huwag kayong basta-basta pumili. Ipagdasal ninyo kung sino mapapangasawa ninyo. Ipagdasal niyo yung manliligaw sa inyo. Ipagdasal niyo yung liligawan ninyo. Hindi basta nakita niyong gwapo, hindi nakita maganda, ay ito, sexy, ligawan ko to, o kaya mayaman, o kaya kamukha ni Alden Richard, ito ang aking tatanggaping manliligaw. Ipinapanalangin po ito. No? Kita niyo po itong servant na ito, sabi niya, please let me succeed today and show your grace to my master Abraham. Nakita niyo po yung panawagan niya, no? Pagtagumpayin siya at ipakita yung grace doon kay Abraham. Nandun pa rin po yung kanyang concern sa kanyang, kumbaga sa kanyang boss, na Lord, ipahayag mo sa aking boss, sa aking master, ang iyong grace. Sa pamamagitan po ng na magtagumpay siya na mapili niya ang tamang mapapangasawa ng anak ni Abraham na si Isaac. So tuloy ho tayo sa verse 13. Sabi niya, here I am standing by the spring as the daughters of the townsfolk come out to draw water. No? I will say, pakinggan niyo po, ito yung kanyang panalangin. I will say to one of the girls, please lower your jug, yung kanyang banga, so that I can drink. If she answers, yes, drink, and I will water your camels as well. Then let her be the one you intend for your servant Isaac or Isaac. This is how I will know that you have shown grace to my master. Now, siyempre po si Eleazar ay hindi rin taga roon. Hindi niya rin kilala ang mga tao. Hindi niya kilala ang babaeng pipiliin niya. Hindi niya alam kung paano kikilatisin ito. Dahil siya ay nakatira sa Canaan, pupunta siya sa Mesopotamia na pagkalayo-layong lugar, kailangan niya po talaga ng confirmation from the Lord. So again, another principle that we can see out of this, na humingi ho tayo ng confirmation kay Lord. Kung ito nga ba ang lalaking para sa akin? Ito ba ang babaeng para sa akin? Ito ba ang lalaking para sa anak ko? Ito ba ang babaeng para sa anak ko? Kaya po ito hindi minamadali. Ito po ay talagang masusing pinag-aaralan, pinag-iisipan at higit lalo sa lahat, ito po ay ipinapanalangin ng husto.
Tandaan niyo po, kaya totoo po yung sinasabi ng mga magulang natin noon no? Yung pong kasabihan, yung pong salawikain ng mga matatanda. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo mo na mainit na kapag napaso ay iluluwa. So pag nag-asawa ka na po, napakasalan mo na yan, asawa mo na, hindi mo na pwedeng iluwa yan. No, yan po ay talagang ano na ho pa, yung lifetime commitment na yan. Kapag pinasok ang pag-aasawa, it's a lifetime commitment. No, pumasok ka na sa isang covenant at ang saksi mo sa covenant na yan, sa commitment na yan ay ang Diyos. Kaya hindi pwedeng pagkatapos ng 3 taon o 2 taon na hindi na kayo magkasundo ay maghiwalay na lang tayo. No? So, hindi ho po pwedeng ganyan ang pag-aasawa. So, humingi ho tayo ng confirmation kay Lord. Lord, bigyan mo po ako ng confirmation kung ito ang babae, ito ang lalaki na dapat ko mapangasawa. Sa ating mga magulang, kung ito ba ang dapat na mapangasawa ng anak ko, ito ang dapat na mapangasawa ng aking anak na babae o anak na lalaki. So mga kapatid, hindi po minamadali ito. Huwag po nating ipagsawalang bahala, huwag po nating ipakibit-balikat lang ito, at huwag nating baliwalain, mga kapatid, ang pag-aasawa ng ating mga anak. Now, sabi po sa verse 15, before he had finished speaking, can you imagine that? Hindi pa ho tapos magdasal si Eleazar, ay meron na pong tugon ang Diyos. Bakit to? Nadinig niya na yung pag-uusap ni Abraham at ni Eleazar nung nandoon pa sila sa Canaan. At I am sure also, although it was not recorded, na si Abraham at si Sarah, si Abraham po ay nananalangin din, no? Nananalangin din si Abraham para sa kanyang anak na mag-aasawa. Now, verse 15, before he had finished speaking, Rivka or si Rebecca, the daughter of Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came out with her jug on her shoulder. Now, so, lumabas po ay si Rivka, no? The daughter of Bethuel, the son of Milcah, the wife of Nahor. Sino po si Nahor? Si Nahor ay kapatid ni Abraham. At ang anak niya ay si Bethuel. Sa madaling salita, si Bethuel po ay cousin, first cousin ni Isaac. No? Magpinsan sila. At ang gustong mapangasawa ng Diyos ni Isaac ay gusto mapangasawa ng Diyos ni Isaac. Tama mo ba? Ang gusto ng Diyos na mapangasawa ni Isaac ay galing po sa lahi nila. At ito ay anak ng pinsan niya. Sa madaling salita po, hindi na talaga ito direktang blood related sila. Okay? Hindi na po ganoon kasi ang talagang blood related is si Bethuel at saka si Isaac dahil magpinsang buo sila. Ang anak ng pinsan niyang si Bethuel, ang gusto ng Diyos na mapangasawa ni Isaac. Okay? So, kaya lumalabas, anong tawag natin doon? Pamangkin sa pinsang buo. Tama po ba? Pamangkin sa pinsang buo. So, hindi na ganoon sila kalapit in terms of blood relation. Yun ang yun ang gusto ng Diyos. So si Rebecca, no? Yun ang mapapangasawa. Galing mismo sa lahi nila, galing mismo kapananampalataya po nila ito. All right. Verse 16. The girl was very beautiful. Look at that. Pag ang Diyos ang pumili na mapapangasawa mo, maganda siya. Maganda ang ibibigay ng Diyos sa iyo, kaya huwag ka mag-apura. Virgin. No? At ang sabi diyan, virgin. Ang sabi po diyan, virgin, never having had sexual relation with any man. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng girl? Bakit ko hinighlight yon? The girl was very beautiful. Dahil ito po, yung girl na ito in the Hebrew language, mga kapatid, ang edad niya po is between 16 to 18 years old. No? Kaya ang edad po ni Isaac 40. 40 years old si Isaac, ang mapapangasawa niya is between 16 to 18 years old. Batang-bata po yung mapapangasawa ni Isaac. The girl was very beautiful. No? A virgin, never having had sexual relation with any man.
No? So never been touched, never been kissed. Ito pong si Rebecca, very beautiful. Hindi lang po beautiful, kundi very beautiful. And then, she was a virgin. Ito ang mapapangasawa niya. Kaya po pag ang Diyos ang pumili, the best eh. Ang pipiliin ng Diyos para sa ating mga anak. No, ang Diyos, ang mag-iintay ka lang. The best ang pipiliin ng Diyos para sa iyo. Just relax and just wait and keep on praying. Merong itinakda, merong itinadhana ang Diyos para sa iyo, huwag mo lang aapurahin. No? Now, verse 17, the servant ran to meet her and said, please give me a sip of water from your jug to drink. So nung makita niya kagad si Rebecca, siya po ay tumakbo. Now, mga kapatid, ito pong word na run, yung tumakbo, ito po ay hindi basta tumakbo ito dahil sa pangunawa po ng mga Hebrew, yung word na run dito in the Hebrew language, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan, importante yung gagawin mo. Napakahalaga nung gagawin mo. Natatandaan niyo po ba yung kwento ng the prodigal son? Di ba? Yung tatay po, siya yung nag-run papunta doon sa anak. So yung pong run na yan ay hindi lang basta tumakbong nagmamadali. Kundi ang ibig sabihin po niyan, yan ay nagpapahayag na importante yung gagawin mo. So alam ni Eleazar na yung pagpili ng mapapangasawa ng anak ni Abraham ay napaka-importanting bagay. So ang pag-aasawa po, mga kapatid, uulit-ulitin ko ito, ay napaka-importanting bagay na dapat nating seryosohin lahat, mga kapatid. Ano? So sabi niya, please give me a sip of water from your jug to drink. Now, pansinin natin, dumating sila doon, nandoon na sila matagal na. Hindi ba sila uminom? Well, for sure, sa akin po, akin namang speculation lang ito, for sure uminom sila doon. Dahil malayo na yung paglalakbay nila eh. Dumating sila doon sa lugar na may makukunan ng tubig, uminom na itong mga ito. Pero nung makita niya sa Rebecca, kasi ang sabi niya, kung sino yung mag-aalok ng inumin sa kanya, no? Kung sino yung unang babae mag-aalok ng inumin sa kanya at aalokin na painumin yung kanyang mga camels. Yun ang babaeng pinili ng Diyos para kay Isaac. Kaya takbo siya, please give me a sip of water from your jug to drink. And then sabi niya po, sabi ng babae, drink, my Lord. Now, hindi po ibig sabihin, Lord ay Diyos, no? Kumbaga, ito po ay paggalang. Drink, sir, you can drink. Parang ganun po yan. Drink, my Lord, she replied, and immediately lowered her jug unto her arm and let him drink. Now, when she was through letting him drink, so tapos niya nang painumin, tingin ko po hindi lang si Eleazar, pati yung mga kasamang lalaki. She said, I will also draw water for your camels until they have drunk their fill. So, yun po yung ipinanalangin ni Eleazar, no? Na kung pati yung camels ko paiinumin niya, ito na yung babae. Now, wala naman, hindi niya kilala yung babae, hindi niya sinabi yun, at napakalayo nila, taga Canaan sila, taga Mesopotamia to, milya-milya ang nilakbay, so hindi siya kilala. Now, bakit to siya inintindi ng babae? Kasi nung panahon nila, mga kapatid, ang napakahalaga po ng hospitality. So, unang katangian na nakita ho natin dito sa babaeng ito pong babae na ito ay hospitable. No? Nakita niya kagad yung pangangailangan ng tao at tumugon kagad siya sa pangangailangan ng tao. No? Ibig sabihin po, itong babaeng itong si Rebecca ay hindi lang concerned sa kanyang sarili, kundi siya po ay concerned din sa kanyang kapwa. Now, kaya kapag kayo nanliligaw, no? Alamin niyo, ito bang taong ito ay hindi makasarili? Siya ba ay may concern sa kapwa niya? Siya ba ay hospitable? Malalaman niyo lamang ho yung kapag medyo hindi niyo siya makikita ng isang isang meeting lang. Yung iba ho sa atin sasabihin, ako na love at first sight ako. Ito na yung babaeng mapapangasawa ko, no? Kundi natin, kilalanin muna natin, no? Kilalanin muna natin ang husto, yung
mapapangasawa natin o yung babaeng gusto nating mapangasawa o yung lalaking gusto nating mapangasawa. So dito po nakita natin si Rebecca, she was generous, she was hospitable, she was willing to help, she was not only concerned about herself, kundi she was also concerned about others. Now, sabi niya, I will also draw water for your camels until they have drunk their fill. Mga kapatid, imagine niyo po, sila ay nasa spring. Nandun sila sa well. Hindi po naman motor operated yung kanilang bomba doon. Hindi binuksan lang yung gripo at sinalok lang yung kanilang banga. Ito po ay, kung ito ay balon, ito ay ilalaglag nila tapos ano po nila ito, by pulley, hihilahin pataas. Or kung ito naman po ay spring, bababa sila doon at tapos sasalukan yung kanilang jar. And hindi naman po maliliit na jar. At wala pa hong plastic na jar noon. Wala pang orokan, wala pang tupperware. Ang gamit ho nila ay yari sa paso. Yung jar pa lang mabigat na. Lalagyan mo pa ng tubig. Bababa ka pa dun sa springs, isasalok mo pa. Tapos papanik ka pa. O kung ito naman ay balon, hihilahin mo pa ito pataas. And imagine niyo po, ang sabi diyan, I will also draw water for your camels. Hindi po camels. Ilan po yung camels na dala? Hindi bababa sa 12 dahil yung 10 ay pangregalo. Yung pong iba doon, sinakyan pa nila. So, mga 12 hanggang 15 camels. Mga kapatid, ang camel po, pag uminom, hindi isang basong tubig. Sa layo ng nilakbay ng camel na yon, kapag uminom po yan, mga kapatid, galon-galon ang iinuming tubig niyan. Kaya imagine niyo po kung gaano karaming tubig ang isinalok ni Rebecca para painumin si Eleazar at yung kanyang mga kasama at painumin yung mga 12 hanggang 15 camels na kung uminom po ay galon-galon. Imagine niyo po yun. So makita natin dito na si Rebecca ay isang babaeng talagang hahangaan mo. Ang edad 16 to 18 years old. Mga kapatid, 16 to 18 years old. At babae na umigib ng tubig. Now, mga kapatid, siguro, ano namang ginagawa ni Eleazar at saka yung mga kasama, bakit hindi naman nila tinulungan? No? Hindi man lang nila tinulungan. Ito ay pagmamalabis. Ito ay pagmamalupit sa kababaihan. Hindi po. Dahil dito ay humihingi ng confirmation. No? Humihingi ng confirmation dito si Eleazar. Dahil alam niya na seryosong bagay itong kanyang pinapasok na ito. So kaya, sabi po doon sa verse 20, she quickly emptied her jug into the trough, then ran again to the well to draw water, and kept on drawing water for all his camels. No? Tinapos niya, napainumin. Kung gaano katagal yun, hindi ko po alam. Pero ako nga ho, pag nagpapainom lang ako nung 2 aso ko rito naka-host pa yon. Araw-araw kong ginagawa yon. Minsan nakakapagod din Lilinisin ko yung kainan, paiinumin ko. Meron po kaming maliit na fish pan dito, nililinis ko ito once a week. Konting tubig lang yung involved. Ako'y pagod na pagod. Samantalang bubuksan ko lang yung gripo, itatapat ko lang yung hose. Ako'y pagod na pagod. Can you imagine this? No? Na paiinumin mo yung 12 to 15 camels ng galong-galon, tapos sinasalok mo yung tubig, pinapasan mo yung jar, dadalin mo, paiinumin mo sila, ilalagay mo doon sa inuman nila, doon sa trough, ilang beses mo gagawin. Kaya yung verse 21 po sabi, the man gazed at her in silence. Hindi po siya bakit hindi siya kumikibot? Hindi niya tinutulungan si Rebecca. Kasi sabi po diyan, waiting to find out whether Adonai had made his trip successful or not. So at this point in time, ang focus ni Eleazar is not yung yung pagod at hirap ni Rebecca sa pag-igib. Ang focus niya po dito is kung ano ang ginagawa ng Diyos. No, he was focused on what the Lord is doing. So mga kapatid, ito rin po, another principle na makikita natin dito. I-focus natin sa panahon na ito kung anong ginagawa ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga
sa mga nanliligaw sa inyo, sa mga nililigawan nyo, tingnan nyo po, obserbahan nyo, i-focus ninyo ang sarili nyo sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. No? Hindi kung ano ang iniririgalo nung nanliligaw sa anak ninyo. Hindi kung ano yung iniririgalo sa iyo, no? Hindi kung ano yung kasuotan niya, kung ilang sasakyan yung pumaparada sa harapan niya na iba-iba. Kung anong pamilya ang pinanggalingan. Hindi po ito, ang focus is kung ano ang ginagawa ng Diyos. No? Habang inuobserbahan niya si Rebecca, ay nakatuon ang kanyang pansin sa kung ano ang ginagawa po ng Diyos. Okay? So nakita natin si Rebecca, no? Na willing na magbanat ng buto. No? Baka mamaya po yung mapapangasawa ng anak ninyo pagdating sa walang ginawa ho kundi magpa-manicure at pedicure lang at magpakulay ng buhok. Hindi marunong magwalis, hindi marunong maghugas ng pinggan, hindi marunong maglinis ng bahay, hindi marunong maglaba, hindi marunong mamalansya, hindi marunong magluto, ayaw mamalengke, ayaw maputika ng paa sa talipapa. Baka ganyan ho ang makuha ng anak ninyo. Ang laking sakit ng ulo yan, araw-araw nasa parlor, iba-iba kulay ng buhok, iba-iba ang kulay ng kuko. Pagkatapos pupunta sa attend ng mga pa-party-party, naka-boots, kahit ang init-init, naka-jacket. Baka ganyan baka ganyan mapangasawa ng anak nyo na nuknukan ng tamad, saksakan ng batugan, namamaho na ang kasilyas, hindi pa malinis. Baka ganyan at ang mga damit ay amoy kulob. Hindi ginagamitan ng downy. Isipin niyo pong maigi ito, mga kapatid. Yung magdurusa ho niya na yung anak ninyo. Ang magdurusa ho niya na yung mapapangasawa ng anak ninyo. At pagdating ho ng araw, baka dumating ho ang araw, kayo papaglabahin ng damit niyan, kayo papamalansyahin niyan. Baka mamaya po, yung anak ninyo ang alila lumabas. Mag-isip po tayo na maigi. Napakahalaga nito. Ito si Rebecca, nakita natin. May concern sa kapwa, masipag, no? Siya po ay generous. Siya po ay willing magbatak ng ito po ay kumbaga hindi nga niya kaano-ano ito ay mga bisita. Pero nandun no. At concern siya hindi lang sa tao, concern siya pati sa hayop. Binainom yung mga hayop, nakita yung pangangailangan ng mga hayop sa kabila po ng kanyang kabataan. Sa madalit salita, ito pong si Rebecca, kahit na 16 to 18 years old, ay matured na ho ang isip. Wag ho kayong kumuha ng mapapangasawa na mga immature. Dahil pahihirapan lang kayo niyan. Bibigyan lang kayo ng maraming problema sa buhay niyan. No? Na maiiwasan naman kung tutuusin. So, ito po ang another principle that we can learn. Now, it's 11:37 on my watch, kaya titigil na ho muna ako dito, mga kapatid. At itutuloy na lang ho natin sa susunod na worship service natin. Ito pong Genesis 24 verses 22 at yung mga susunod pa pong mga verses ay tatalakayin natin.